At kung akala mo'y puro disyerto at mga camel lang ang makikita mo dito sa Saudi, ano ito? Nagpapaniwala na naman kasi kayo sa mga maling akala. Subukan nyo kasi muna magpunta dito bago nyo i-judge. Gigigil ako, kakaumpisa pala ng video. Dahil bilang ako ngayon si Doble Cara David. Timsong kasi yan ng Doble Cara. Ay maghahatid sa inyo ng isang walang kwentang dokumentaryo. Para itama ang misconception like Casey Concepcion at patunayan na hindi lang puro disyerto ang makikita sa bansang aking pinagtatrabahuhan, ang kaharian ng Saudi Arabia. Ang nakaraan. Syempre baka di nyo napanood yung part 1, ako na lang po ang nag-adjust. Ipinakita ko po sa part 1 ang kanilang mga kagamitan sa pagsasaka, farmhouse, irrigation system at mga pataba. Kaya ngayon ay ipapakita ko naman ang kanilang mga pananim. Simulan na natin. Halo, mga dipungal. Bago tayo dumiretso doon sa may bukid, dito muna tayo sa may taniman nila ng mga lemon. Kaso walang bunga, kaya tara na. Mag-aksaya lang ako panahon dyan. Charot lang. Siyempre ipakita ko pa rin sa inyo. Kasi tignan nyo sa loob, ang daming puno, diba? Para ka lang nasa Pilipinas talaga. Tapos sinubukan ko talaga pumunta sa may gitna. May resin ako may ahas man dyan. Diyos ko, feeling ko nasa bakuran lang ako ng kapitbahay namin sa Pilipinas. Okay na yan, tara na. Kasi parang may mga kumakaluskos na humihimas-himas sa lieg ko ba? Ano kaya yun? Uy, may napansin din ako ditong parang puno ng kamatsili. Tama ba guys? Tapos parang may puno rin ng kasoy. Ayan o, diba? Di ko lang sure kung tama ha. Bahala na kayo dyan. Di man ako botanist. Ba't ko aalamin, diba? Ngayon ko lang alam na may pananim rin pala silang bayabas dito. Diyos ko, nung nakarang bakasyon ko, nagdala pa ako nun ng dahon ng bayabas. Madami pala dito. Di na lang kami nang hingi. Alam nyo, ganitong-ganito talaga yung mga kinukuhanan namin ng mga bunga ng bayabas sa may bukid nung bata pa ako. Yung kahit sabong pa o di pa hinog, kinukuha na namin. Kaya yung pagpunta ko dito, it reminds me of my childhood talaga. Ang saya lang, bakit? Ang sarap balikan, nakakamiss. Hindi ko na siguro kasalanan kung nung childhood mo puro cellphone ka lang. Hindi ka man lang nakapagbukid-bukid at umakyat sa puno ng bayabas. Ang sad talaga ng childhood mo, my goodness. May nakita akong tumubo na round lettuce, mag-isa lang. Siguro naligaw lang yung buto nito. O siya, hayaan ko na lang yan mabuhay mag-isa. So yung una pong bukid na pupuntahan natin ay itong taniman ng mga capsicum. O diba, di na tayo nilubayan ng capsicum ni Ann Curtis. Kaso tapos na yata nila itong i-harvest guys ng ilang beses. Kasi tignan nyo palanta na sila, kumbaga malapit ng ma-dead ball. Tapos yung mga nakita kong bunga, magugulang na. Siguro inaantay na lang nilang matuyuan ito para mataniman ng bago. Ay, tanggalin mo na. Dalhin mo na. Di natin tinanong kung pwedeng kumuha. Anahin ko si Baba. Baba, nang harvest kami. So sana tayo pupunta ngayon. Ang lawak kasi, di mo alam kung saan uunahin mo. Kung ano na lang madaanan, yun na lang unahin, ano? May nadaanan kaming taniman ng round lettuce, pero parang maliliit pa siya. Hindi pa to for harvest, kaya hayaan na muna natin. Dito na lang tayo sa may taniman ng mga white onions. Nung time na nagpunta kami dito, mahal ang sibuyas. Abot 10 realizations 1 kilo, kasi nga hindi pa sila nagha-harvest. Pero ngayon, na voice over ko na ang video na ito, nasa 5 reals na ang per kilo at nagsisale na. Ganon kasi dito, mararamdaman mo agad yung pagbaba ng presyo kapag panahon na ng anihan ng isang crop. Hindi na kailangang ibalita pa sa TV para lang malaman ng gobyerno bago aksyonan. Saan ba kasi yung ganun? Ayan, wala ko binabanggit ha. Punta naman na tayo dito ngayon sa may taniman nila ng kamatis. Alam nyo, kaya pala ang mura ng kamatis ngayon dito sa Saudi kasi panahon na niya. 5 real lang kaya per kilo ngayon ng kamatis. Minsan nga nagtitires or 4 Kasi ang dami pala talagang supply ngayon. Tignan nyo ang dami pa nga nilang iniiwan. Di nila hina-harvest maigi. Parang ang sarap tuloy mamitas. Diyos ko, kung ako talaga yan, wala akong ititira hanggang sa kasulok-sulukan. Basta kulay pula, kukunin ko na. Nagtatanim din kasi kami ng kamatis noon. Naghuhukay pa nga noon ng balon yung tatay ko sa gitna kasi mano-mano po yung pagdilig namin dito. Hindi kasi siya pwede gamitan ng irigasyon kasi kapag nasubrahan yung tubig, mamamatay. Hindi gaya dito na yung irrigation system nila ay pwedeng lakasan, pwedeng hinaan. Kaya makokontrol nila yung tubig. Kaya po ang kamatis ay hindi po siya tinatanim tuwing tag-ulan. November up to January po maganda magtanim ng kamatis. O, di ba na-educate ka? Ang dami pa talagang naiwan guys. Tignan nyo, parang gusto ko tuloy mag-borbor ng di oras. At
Shoutout nga pala ulit sa aking kasama na si Andrew Lacuachero. Huwag nyo siya kalimutang i-follow at i-subscribe sa YouTube at Facebook ha, kasi kundi dahil sa kanya, di tayo makakapag-vlog dito. Alam nyo, dahil sa sobrang lawak ng lupain nila dito guys, at hindi naman ganun karami yung klase ng gulay na tinatanim nila, nagtatanim na agad sila ng second crop para kung sakaling mamatay na yung tanim na nauna, may kasunod na agad na mamumunga. Ayan mga kamatis din po yan na papabulaklak pa lang. So okay na yan, tara na baka utusan pa ako mag-abono dyan. Hala, may banawang din pala dito, Kaloka, ganito talaga yung bukid sa amin, B. Ayan, nakakatuwa. Banawang tawag sa amin dyan sa Pangasinan. Sa Tagalog yata, sapa. Tama ba? Bala kayo. Teka lang, tawid lang ako dito sa may maliit na tulay. Maganda sana pag nalaglag ako, para viral agad. Charot. So ito pa, may nadaanan din kaming mga pananim na may mga talukbong. At ang lawak niya rin ha, tignan nyo Tinanong namin yung katiwala kung ano nakatanim dito. Kaso Arabic naman yung sagot. Di namin maintindihan. Umuuna lang ako. Sabi ko, yun pala. Kaya heto, silipin ko na lang para makita natin kung ano ba talagang halaman ang nakatanim dito. Dati na yung butas niya ha, baka pagbintangan nyo pa akong binutas ko. Pagsilip ko guys, wala man ako nakita. Parang mga damo naman yung nakatanim. Nasaan ba yung halaman na yan? Ayun! Ano to? Kung hindi to zucchini or kusa, baka upo o di kaya kalabasa ito. Tingin ko lang naman, mahirap i-judge. Bata pa kasi, antay na lang natin lumaki. Grabe, ang lawak, no? Juwain ko na kaya yung may-ari nito para mapasakin din. Charot. So, lilipat na sana kami sa ibang farm ni Andrew Lacuachero. Kaso, nakita namin itong mga magsasaka na patungo dito sa may taniman ng mga round lettuce. Kaya sinundan namin sila kahit di naman kami tinatawag. Kasi feeling namin mag-harvest talaga sila ngayon. Kaya pupunta kami para mang-istorbo at mang-abala sa kanila. So ayun, tama nga talaga yung hinala namin. Mag-harvest talaga sila ng round lettuce. Buti na lang talaga, sinundan namin sila. Kasi kanina, pagdating namin dun sa kamatisan, tapos na po sila mag-harvest. Kaya di na namin sila natulungan. So ito po yung aanihin nilang lettuce ngayon, nalago na. Tutulong kami sa kanila, pero konti lang syempre, baka abutin kami gabi dito kapag tapusin pa namin. Lawak kaya, So ayan, nagsimula na po si Sir na mag-harvest. Ang babait nila guys sa amin, kahit ngayon lang nila kami na-meet. Welcome na welcome kami na makihalubilo sa kanila as in. Pinahiram pa nga sa amin nung isang kasamahan nila yung karit para daw masubukan din namin ang mag-harvest. Diba? So eto, simulan ko na Hindi na nila kami tinuruan, madali lang naman ito. Bale, pinanood ko lang kung paano nila gawin. Hihiwain mo lang naman ng karet yung ilalim niyan, tapos okay na. Isang tabi lang sa gilid, kasi sa likuran ay may mga dumadampot na niyan para ilagay sa karton. Medyo mabagal lang ako maghiwa guys, kasi kinakabahan ba ako? May mga plastic na tubo kasi sa ilalim, yung mga irrigation system nila ba? Baka kasi yun ang mahiwa ko, pagbayarin pa nila ako dito. Ayan nakikita nyo ba yung itim na tubo sa ilalim? Pero di naman siguro basta-basta mahihiwa yan, Pinakailalim pa. Ayan, maganda yan. Nabulot ko na siya. Sige, okay lang yan. Anuhin nila yan. Yan, perfect. Natatakot ako dito sa baka. So, nung nagsawa na ako, sunod naman po na nag-harvest si Sir Andrew. Pero syempre, di ko na ipapakita ng buo kasi sa vlog na niya ito, Sinubukan din maglagay sa kahon ni Sir Andrew para ma-experience daw niya. Di ko nga lang siya masyado na videohan gamit yung phone ko kasi salitan lang po kami dito na nagbibideo. So, ayan na po yung mga nailagay na sa kahon. At ayan ang lawak na nung na-harvest nila, guys. Grabe, nakakapagod yan talaga. Buti na lang taglamig ngayon. Kaya kahit mataas yung sikat ng araw, hindi mo masyadong ramdam yung init. At hindi rin talaga namin nanaisin ni Sir Andrew magpunta dito ng tag-init, Diyos ko, patayin nyo na lang ako kaysa magpunta dito ng tag-init. Char lang. Di ko talaga ma-imagine guys kung paano nila kinakaya kapag tag-init na dito sa farm. Kaya alam nyo, saludo talaga ako sa lahat ng sakripisyo at pagod ng mga magsasaka. Bilang isang anak din ng magsasaka, syempre. Hanggang sa nagpaalam na po kami sa kanila kasi may ibang farm pa kami na pupuntahan. Maraming salamat po sa pag-welcome sa amin. Ngayon, andito na kami sa panibagong farm na papasukin namin. Makinig kayo. Bale, dyan po kami pumasok kanina sa may highway na yan. Tapos dumiretso kami doon kung saan ko sinut ang part 1 at part 2 ng aking vlog. Ngayon naman ay dito kami papasok para sa part 3 ng ating vlog na pinamagatang ang agrikultura ng Saudi Arabia. Abangan ninyo dahil dito ko na po ipapakita ang kanilang mga pananim sa loob ng greenhouse. Kasabay na rin ng pagtulong namin sa pag-harvest ng mga litsugas pero hindi na siya bilog.
Ito na po yung common na lettuce sa kanila. Yun lamang po. Maraming salamat sa panunood. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity. Let's make people happy and knowledgeable about the agriculture of Saudi Arabia.